Huwag kang magpapakita sa reception bukas, Santi. Isang malaking kahihiyan na makita ka ng mga general na mukhang katulong na galing sa palengke. Ang boses ni Paulo ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Walang emosyon ng kanyang mga mata, walang bakas ng pagmamahal na dati-rati ay ipinapangako niya sa ilalim ng liwanag ng buwan noong sila ay nagsisimula pa lamang. Para sa kanya, ang asawang nasa harap niya ay isa na lamang lumang kagamitan na hindi na akma sa makintab at marangyang mundong kanyang ginagalawan. Napatigil ang kamay ni Santiago niya na mas kilala sa tawag na Santi. Sa paggalaw, hawak niya ang isang karayom at sinulid. Maingat na tinatahi ang isang punit sa bandang balikat ng uniporme ni Paulo. Ito ang unipormeng isusuot ng kanyang asawa sa kanyang promosyon bilang ganap na kolonel bukas. Upang matapos ito, hindi kumain ng hapunan si Santi at tiniis ang pangangalay ng kanyang likod sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya sa kanilang maliit na kusina. Isang matulis na tusok ng karayom ang bumaon sa dulo ng kanyang daliri nang dahil sa gulat. Isang patak ng pulang dugo ang lumabas, mabilis na sumipsip sa telang kaki ng uniforme. Ngunit ang sakit sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa hapdi na dulot ng mga salitang binitawan ng lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 10 taon. Dahan-dahang iniangat ni Santi ang kanyang paningin. Nakatayo si Paulo sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang buhok na tila ba wala siyang sinabing nakakadurog ng puso. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Ang bawat galaw ay nagpapahiwatig na siya ay nasa itaas at si Santi ay nasa ibaba lamang. Paulo, 3 araw ko itong pinaghandaan. Mahinang wika ni Santi. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinipilit niyang panatilihing kalmado. Gusto ko lang namang makita ang bunga ng lahat ng pagsasakripisyo natin. Hindi ba't sabi mo noon, sabay nating aabutin ang mga bituin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Paulo. Lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang tingin ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang simpleng duster na suot ni Santi at ang kanyang buhok na nakapusod ng walang kaayusan. Tumingin ka nga sa salamin, Santi. Look at yourself. You're plain, you're dull, at amoy bawang ka palagi. Ang mundong papasukin ko bukas ay mundo ng mga matataas na opisyal at kanilang mga asawang marurunong magdala ng sarili. Hindi ka bagay doon. Just stay here, cook my dinner, and clean the house. Iyan lang ang silbi mo. Hindi nakasagot si Santi. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may mga bubog na nakabara doon na pumipigil sa kanyang huminga. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang mabigat na semento na dahan-dahang nagbabaon sa kanya sa limot. Nanlambat ang kanyang mga kamay at ang unipormeng kanina lamang ay itinatangi niya ay biglang naging napakabigat sa kanyang kandungan. Sa gitna ng katahimikang yon, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang mensahe mula sa cellphone ni Paulo na nasa ibabaw ng mesa. Hindi sinasadyang napalingon ang mga mata ni Santi sa screen na nagliwanag sa dilim. Love, I can't wait for tomorrow. Siguradong ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Don't worry about your plain wife. I'll make sure everyone forgets she even exists. Livia. Ang pangalan ni Livia ay tila isang lason na kumalat sa sistema ni Santi. Alam niya. Matagal na niyang nararamdaman, ngunit pinili niyang magbulag-bulagan dahil sa pag-asang baka sakaling bumalik ang dating Paulo. Pero ang mensaheng iyon ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiis. Hindi pa man siya nakakabawi, pumasok sa kusina ang kanyang biyenan na si Doña Beatriz. Ang matanda ay laging nakasuot ng mamahaling alahas. Kahit nasa loob lang ng bahay, tila ba ipinapaalala sa lahat ang kanilang katayuan sa lipunan. Narinig mo ang asawa mo, Santiago niya. Wika ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pangmamaliit. Huwag kang matigas ang ulo. Isang malaking utang na loob mo sa pamilyang Cruz na kinuha ka namin.
kahit wala kang maipagmamalaking yaman o pangalan. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay huwag ipahiya ang anak ko sa harap ng kanyang mga kasamahan. Isipin mo ang dangal ng pamilyang ito. Lumapit ang matanda kay Santi at walang pasintabing kinuha ang unipormeng hawak nito. Nang makita niya ang maliit na mantsa ng dugo mula sa daliri ni Santi, nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Ano itong ginawa mo? Dinungisan mo ang uniforme ng anak ko. Napaka-clumsy mo talagang babae ka. Wala ka nangang naitutulong. Nagagawa mo pang sumira ng mga bagay-bagay. Inihagis ni Doña Beatriz ang uniforme pabalik sa mukha ni Santi. Linisin mo yan. At siguraduhin mong bukas. Wala ka rito kapag dumating ang mga bisita para sunduin si Paulo. Magkulong ka sa kwarto mo. Tinalikuran siya ng dalawa. Nag-uusap tungkol sa mga engranding plano para sa susunod na araw na tila ba si Santi ay isang hangin na walang halaga. Naiwan si Santi sa dilim ng kusina. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malalakas na pintig ng kanyang sariling puso. Isang pintig na hindi na puno ng takot, kundi ng isang kakaibang klase ng lamig. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ang naglaba, nagluto, at nag-alaga sa pamilyang ito. Ngunit ang mga palad din na ito ang lihim na humahawak sa mga dokumentong sapat na upang gumuho ang mundong kinalalagyan ni Paulo. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Santi habang pinagmamasdan ang mantsa ng dugo sa uniforme. Ang bawat patak ng kanyang pawis at luha sa loob ng maraming taon ay tila nag-iipon ngayon sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng mga kagamitan sa pananahi. Binuksan niya ang isang encrypted na folder at tiningnan ang mga larawan ng mga pekeng resibo at mga lihim na bank account na nakapangalan kay Paulo Cruz. Ang dangal na sinasabi niyo? Bulong ni Santi sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ay ang mismong magiging lubid na bibigti sa inyo. Tumayo siya ng tuwid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na nakayuko ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila naging mga batong kristal na handang bumasag sa anumang haharang sa kanya. Sino nga ba ang mas nakakatakot? Ang kaaway na lantad ang galit o ang asawang tahimik na nagmamasid habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay unti-unti nang nagiging bakal? Lalabas na sana siya ng kusina nang muli niyang marinig ang tawanan ni Paulo at Livia sa telepono mula sa kabilang kwarto. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa uniforme sa mesa. Bukas, Paulo. Bukas ay malalaman mo kung sino ang tunay na kahiya-hiya sa ating dalawa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging tanong na naiwan sa isipan ni Santi ay, kaya ko bang panindigan ang bawat ebidensyang hawak ko kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagkawasak ng lalaking minahal ko noon? Ang dumi mo pa rin kumilos, Santiago niya. Siguraduhin mong kikinang ang sahig na yan bago dumating ang mga sundalong magsusundo kay Paulo. Ayaw kong mag-iwan ka ng kahit anong bahid ng dumi sa pangalan ng anak ko. Ang boses ni Doña Beatriz ay pumailan lang sa malawak na sala, kasabay ng tunog ng kanyang mga mamahaling takong na tila mga martilyong pumupukpok sa bungo ni Santi. Nakaluhod si Santi sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig na may matapang na kemikal. Pinipilit niyang kuskusin ang bawat sulok ng marmol kahit na ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa tusok ng karayom kagabi. Hindi tumitingin si Santi sa kanyang biyenan. Alam niya ang hitsura nito. Nakaangat ang baba, ang mga mata ay puno ng paghamak at ang bawat hininga ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang malaking pagkakamali sa pamilyang ito. Opo, Mama. Mahinang sagot ni Santi. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na agad tinangay ng hangin. Mama? Huwag mo akong tawaging Mama kapag wala tayong ibang kasama.
Pagtatama ni Beatrice habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Isang malaking sakripisyo ang ginawa namin nang payagan naming pumasok ka sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa amin noong mamatay ang ama mo at wala kayong pambayad sa ospital, baka hanggang ngayon ay naglalako ka pa rin ng isda sa palengke. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang pamilyar na kanta na paulit-ulit na pinatutugtog sa isipan ni Santi. Ang utang na loob. Iyan ang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg sa loob ng 10 taon. Isang utang na kahit kailan ay tila hindi nababawasan. Gaano man karaming sahig ang kanyang nilinis. Gaano man karaming panlalait ang kanyang tinitiis. Tila bumalik ang kanyang gunita sa araw ng kanilang kasal. Naalala ni Santi kung paano siya tiningnan ng mga kamag-anak ni Paolo. Hindi bilang isang masayang abay, kundi bilang isang aninong nakalambong sa makinang na karera ng isang batang opisyal. Sa araw na yon, ipinangako ni Paolo na poprotektahan siya. Ngunit ngayon, ang tanging proteksyon na natatanggap niya ay ang katahimikan ni Paolo habang dinudurog siya ng kanyang sariling ina. Bumukas ang pinto ng itaas na kwarto at bumaba si Paolo. Ang kanyang uniforme ay perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Ang mga medalya ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Hindi niya man lang tinapunan ng tingin ang kanyang asawang nakaluhod sa sahig. Nilagpasan niya si Santi na tila ba ito ay isang bahagi lamang ng muebles na kailangang iwasan. Ma, aalis na kami ni Livia pagkatapos ng seremonya. Huwag niyo na kaming hintayin sa hapunan. Wika ni Paolo habang inaayos ang kanyang sombrero. Siyempre anak, karapatan mong magdiwang at huwag kang mag-alala rito. Sulyap ni Beatrice kay Santi. Sisiguraduhin kong matatapos niya ang lahat ng gawaing bahay bago ka bumalik. Huminto si Paolo sa tapat ni Santi. Inasahan ni Santi na kahit isang dampi man lang sa balikat o isang salitang salamat para sa pagtatahi ng kanyang uniforme ay maririnig niya. Ngunit sa halip, inilabas ni Paolo ang kanyang sapatos at itinuro ang isang maliit na bahid ng alikabok sa dulo nito. Santi, punasan mo ito. Hindi ako pwedeng humarap sa general na may ganitong dumi. Utos ni Paolo. Dahan-dahang kinuha ni Santi ang basahan. Sa kanyang pagyuko, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa sapatos ni Paolo. Isang babaeng malungkot, hapo, at tila nawawala na ang kulay ng buhay. Sa bawat kuskus niya sa sapatos ng asawa, ramdam niya ang pagkawala ng huling piraso ng kanyang paggalang sa lalaking ito. Pagkaalis ng mag-ina, ang bahay na dati ay puno ng ingay ng pag-uutos ay biglang nabalot ng isang nakakatulig na katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng gripo sa kusina. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang segundong bumibilang sa kanyang nalalabing pagtitimpi. Tumayo si Santi. Inalis niya ang kanyang apron at dahan-dahang tinungo ang kanyang kwarto. Isang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo, malayo sa karangyaan ng master's bedroom. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang itim na bag na laging nakatago doon. Biglang nag-vibrate ang kanyang lihim na telepono. Ang screen ay nagpakita ng isang pangalang hindi kailanman inasahan ng sino man sa bahay na yon na nasa listahan ng mga kontak ni Santi, General Augusto Herrera. Huminga ng malalim si Santi bago sinagot ang tawag. Ang kanyang boses, na kanina lang ay parang bulong, ay biglang naging matatag, malamig, at puno ng awtoridad. Colonel Valderrama speaking, wika niya. Colonel, handa na ang lahat ng dokumento. Ang audit team ay nasa posisyon na. Ang tanging kailangan na lang namin ay ang huling pirma mo sa warrant para sa pagbusisi ng lahat ng ari-arian ng pamilya Cruz. Handa ka na ba? Ang boses ng general sa kabilang linya ay seryoso. Tumingin si Santi sa bintana. Nakita niya ang sasakyang militar na naglalayo kay Paolo at Beatrice mula sa kanilang bakuran. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagpapakawala sa huling tanikala
ng kanyang nararamdaman. Handa na ako, General. Tapos na ang panahon ng pagtitiis. Magsimula na tayo. Sagot ni Santi. Ibinalita ng General ang huling detalye. Magkakaroon ng hindi inaasahang inspeksyon sa gitna ng seremonya. Doon natin sila bibiglain. Siguraduhin mong nandoon ka, Colonel. Gusto kong ikaw mismo ang magbasa ng mga sakdal. Ibinaba ni Santi ang telepono. Hinawakan niya ang kanyang leeg, tila hinahanap ang invisible na tanikala ng utang na loob na laging binabanggit ni Beatrice. Wala na ito. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay ang bigat ng kanyang tunay na tungkulin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kabinet at tiningnan ang kanyang nakatagong uniforme. Isang unipormeng may 3 bituin na lalong nagniningning sa dilim. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay nabayaran ko na ng 10 taon ng aking buhay. Bulong ni Santi sa hangin. Ngayon, ang utang niyo naman sa bayan ang sisingilin ko. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung sa gitna ng lahat, ang damdamin ng isang asawa ay muling manaig sa damdamin ng isang sundalo? Paano kung sa sandaling makita niya ang pagbagsak ni Paolo, ay hindi niya kayang panindigan ang sariling desisyon? Ang malalim na gabi ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa buong kabahayan ng mga krus. Ang mga oras na ito ang paboritong kanlungan ni Santi, kung saan hindi niya kailangang magsuot ng maskara ng isang sunod-sunurang asawa at walang mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan na sumusuri sa bawat galaw niya. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng hindi pantay na mga yabag mula sa labas, kasunod ng pagbukas ng pangunahing pinto. Ang hangin na pumasok ay may dalang matapang na amoy ng alak at mamahaling pabango ng pambabae. Isang pamilyar na amoy na matagal nang pumapatay sa pag-asa ni Santi. Pumasok si Paolo na pasuray-suray, ang kanyang kurbata ay nakaluwag at ang ilang botones ng kanyang polo ay nakabukas. Hindi na niya kinaya pang umakyat sa kanilang kwarto at tuluyan nang bumagsak sa mahabang sofa sa sala. Mula sa itaas ng hagdan, tahimik na nagmamasid si Santi. Rinig niya ang mabigat na paghinga at mga hindi maintindihang bulong ni Paolo. Binabanggit ang pangalan ni Livia nang may ngiti sa kanyang mga labi. Bawat pantig ng pangalan ng ibang babae ay tila isang maliit na patalim na patuloy na humihiwa sa natitirang pagmamahal ni Santi. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Nang makasiguro siyang tulog na ang kanyang asawa, dahan-dahang bumaba si Santi. Wala siyang suot na sapin sa paa upang hindi lumikha ng anumang ingay sa sahig na kahoy. Lumapit siya kay Paolo at maingat na kinuha ang itim na leather bag nito na nakasabit sa gilid ng sofa. Ito ang bag na hindi kailanman pinapahawakan ni Paolo sa kanya. Ang lalagyan ng kanyang laptop at mga kumpidensyal na dokumento mula sa kampo. Dala ang bag, pumasok si Santi sa maliit na opisina ni Paolo sa dulo ng pasilyo. Ang kwartong ito ay laging nakakandado, ngunit matagal nang na-duplicate ni Santi ang susi nang hindi nalalaman ng sinuman. Ang liwanag lamang ng buwan na tumatagos mula sa bintana ang nagsilbing ilaw niya habang binubuksan ang laptop. Maingat niyang isinuksok ang isang maliit na itim na USB drive na naglalaman ng decryption software na ibinigay ni General Herrera. Nagliwanag ang screen at ang asul na ilaw nito ay nagbigay ng anino sa matapang na mukha ni Santi. Habang hinihintay niyang mabasag ng programa ang password ng kanyang asawa, ang kanyang isip ay naglakbay sa mga pamilya ng mga sundalong namatayan na palihim niyang tinutulungan. Sila ang mga naiwan, mga biyudang walang makain, mga anak na hindi makapag-aral dahil sa umano'y kakulangan ng pondo ng militar. Nang magbukas ang system, bumulaga kay Santi ang katotohanang mas malagim pa sa panluloko ni Paolo sa kanilang pagsasama. Ang mga numero sa screen ay nagpapahiwatig ng daan-daang milyong piso. Mga pondo na dapat sana ay para sa benepisyo ng mga pamilya
ng mga nahuling sundalo, ngunit maingat na inilipat sa iba't ibang pekeng kumpanya. At sa dulo ng bawat transaksyon, ang pera ay pumapasok sa isang account na nakapangalan kay Livia Mendoza at ang iba ay ginamit pambili ng mga mamahaling ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Doña Beatriz. Nakaramdam ng matinding pagduwal si Santi. Ang pamilyang paulit-ulit na sumusumbat sa kanya tungkol sa dangal at utang na loob ay mga linta na sumisipsip sa dugo ng mga kapwa nila sundalo. Ang galit na namuo sa kanyang dibdib ay hindi na lamang galit ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ay ang matuwid na puot ng isang colonel na nakasaksi ng pagtataksil sa bayan. Ngunit habang naglilipat siya ng mga file patungo sa kanyang USB, isang maliit na folder sa gilid ng screen ang nakaagaw ng kanyang pansin. Walang pangalan ang folder, tanging isang petsa lamang, 10 taon na ang nakalipas. Hindi napigilan ni Santi na buksan ito. Lumuwa ang isang larawan nila ni Paolo noong bago pa lamang silang mag-asawa. Nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, naghahati sa isang simpleng tinapay. Ang ngiti ni Paolo sa larawan ay wagas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Santi na tila siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Dahan-dahang idinampi ni Santi ang kanyang daliri sa malamig na screen ng laptop, tila inaabot ang lalaking naiwan sa nakaraan. Paano naging isang halimaw ang lalaking dating nangarap ng simpleng buhay kasama niya? Sa paglipat niya sa susunod na dokumento, isang mensahe sa email ang hindi sinasadyang nabuksan. Isang lihim na komunikasyon mula sa isang taong nagtatago sa pangalang Viper. Nakasaad sa mensahe na may huling malaking paglilipat ng pondo na magaganap bukas na bukas din, saktong oras ng seremonya ng promosyon ni Paolo. Kumunot ang noo ni Santi. Sino si Viper? At bakit tila mas mataas ang posisyon nito kaysa kay Paolo sa sindikatong ito? May iba pa bang kasabwat na hindi pa nila natutukoy? Ang progress bar sa pag-copy ng mga file ay unti-unting napuno. 70%, 75%, 99%, 100%. Nakahinga ng maluwag si Santi. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Tapos na ang paghihirap niya bilang isang spiya sa sarili niyang pamamahay. Hinawakan niya ang USB upang bunutin ito mula sa laptop. Ngunit bago pa man niya mahugot ang maliit na device, isang mainit at mabigat na kamay ang biglang sumunggab sa kanyang pulso mula sa dilim. Nanigas ang buong katawan ni Santi. Mula sa anino sa likuran niya, unti-unting lumapit ang mukha ni Paolo. Wala na ang amoy ng alak sa kanyang hininga at ang kanyang mga mata na kanina ay nakapikit sa kalasingan ay ngayon ay mulat na mulat, matalim at puno ng panganib. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay nagbabaon ng kirot sa buto ni Santi. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko, Santiagonia? Ang boses ni Paolo ay mababa, malamig at tila galing sa ilalim ng lupa. Bakit ka nanghihimasok sa mga bagay na hindi para sa makikitid na utak ng isang katulong? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Santi, habang ang kamay ni Paolo ay dahan-dahang gumapang patungo sa USB drive na naglalaman ng mga lihim na magpapakulong sa kanya. Ang malamig na pawis ay mabilis na gumapang sa likod ni Santi. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Paolo sa kanyang pulso ay nagbabadya ng panganib. Ngunit sa loob ng isip ng isang sinanay na opisyal, ang pagpanik ay hindi isang opsyon. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kailangan niyang ibahin ang takbo ng isip ng kanyang asawa bago nito makita ang nilalaman ng USB. Sa isang iglap, pinalitan ni Santi ang takot sa kanyang mga mata ng isang matinding kalungkutan at selos. Hinayaan niyang tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang hawakan ang manggas ni Paolo, tila isang kaawa-awang asawa na nagmamakaawa. Sino siya, Paolo? Basag ang boses na tanong ni Santi. Ang kanyang mga balikat ay umiigtag sa pag-iyak. Gusto ko lang makita. Gusto ko lang malaman kung gaano siya kaganda. Bakit kailangan mo pang magtago ng mga litrato niya rito?
Hindi pa ba sapat na pinapamukha niyo sa akin ang lahat? Kumunot ang noo ni Paulo. Ang hinala sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng matinding pandididiri at inis. Inakala niyang sinusubukan ni Santi na maghanap ng mga ebidensya ng kanyang pambababae. Isang hakbang na para sa kanya ay napakababa at walang kwenta. Binitawan ni Paulo ang pulso ni Santi ng may karahasan na tila ba nandidiri siyang hawakan ang balat ng asawa. Tinulak niya si Santi palayo, dahilan upang mapaupo ito sa malamig na sahig. Sa pagkakataong iyon, mabilis at lihim na naipasok ni Santi ang maliit na USB drive sa loob ng kanyang palad. Baliw ka na sa selos, Santiago niya, bulyaw ni Paulo habang mabilis na isinasara ang laptop at isinusilid ito pabalik sa kanyang bag. Pati mga gamit ko sa trabaho ay pinapakialaman mo dahil lang sa kakitiran ng utak mo. Wala kang makikitang Livia dyan dahil hindi ko dadalhin ang pangalan niya sa ganitong kababaw na lugar. Ngayon, umalis ka sa paningin ko bago pa makalimutan kong babae ka. Dala ang bag. Padabog na umalis si Paulo pabalik sa sala. Iniwan si Santi na nakasubsob sa sahig ng madilim na opisina. Nang marinig niya ang malakas na paghilik ng asawa, makalipas ang ilang minuto, saka lamang bumuka ang palad ni Santi. Nakatanim ang kuko niya sa kanyang sariling balat, ngunit ang USB drive ay ligtas. Nakapasa siya sa bingit ng kamatayan ng kanyang plano. Pagsapit ng umaga, wala na si Paulo at ang kanyang biyenan. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa bahay. Nag-aayos si Santi ng mga bulaklak sa florera sa sala nang biglang tumunog ang doorbell. Wala siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ang mabigat na pintuang kahoy, isang pamilyar na amoy ng matapang at mamahaling pabango ang sumampal sa kanyang mukha. Nakatayo sa beranda si Livia Mendoza. Suot nito ang isang hapit na pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang kabataan at hubog ng katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatakip ng malaking sunglasses at may bitbit siyang isang malaking paper bag mula sa isang kilalang mamahaling butik. Walang pasintabing pumasok si Livia sa loob ng bahay na tila ba siya ang may-ari nito. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Ang kanyang mga labi ay nakangiwi sa pandidiri. So, ito pala ang sikat na lungga mo, Santi. Wika ni Livia. Ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at tinitigan si Santi mula ulo hanggang paa. Hindi ko maintindihan kung paano nakatiis si Paulo na umuwi rito araw-araw na amoy sibuyas at bawang ang sumasalubong sa kanya. Nanatiling kalmado si Santi. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Anong kailangan mo rito, Livia? Kung hinahanap mo si Paulo, nasa campus siya. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Livia. Inilapag niya ang dalang paper bag sa ibabaw ng glass table. Hindi ako pumunta rito para kay Paulo. Pumunta ako rito dahil naawa ako sa'yo. Lumapit si Livia. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo kay Santi. Mga lumang damit ko yan. Pinili ko yung mga hindi ko na sinusuot. Baka sakaling kapag nagsuot ka ng galing sa akin, magmukha ka namang tao bukas sa promosyon niya. Nakakahiya namang makita ka ng mga general na mukhang yaya na naligaw sa isang grand ball. Tiningnan ni Santi ang paper bag. Sa halip na magalit o umiyak, gaya ng inaasahan ng kabit ng kanyang asawa, isang malamig at matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Santi. Kinuha niya ang paper bag at tiningnan ang laman. Salamat sa pagmamalasakit, Livia. Malumanay na sagot ni Santi, ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nakakapanindig balahibo. Sanay naman akong maglinis ng mga basurang itinatapon na ng iba. Pati nga ang mga tira-tirang tao, kaya kong pagtiyagaan. Ilagay mo na lang diyan. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Livia. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng sagot mula sa babaeng inakala niyang mahina at uto-uto. Sa kanyang inis, itinukod niya ang kanyang dalawang kamay sa mesa upang ipamukha ang kanyang awtoridad. Sa pagkilos na iyon, may isang bagay na kuminang sa daliri ni Livia na nakakuha sa atensyon ni Santi. Isang malaking diamanteng singsing
na may kakaibang disenyo. Tila huminto ang paghinga ni Santi. Ang disenyong iyon ay hindi pangkaraniwan. Nakita niya ang eksaktong resibo ng singsing na iyon kagabi sa mga file ni Paulo. Ito ay binili gamit ang pondo ng edukasyon para sa mga ulilang anak ng mga sundalong namatay sa Marawi. Ang singsing na sumisimbolo sa pag-ibig ng dalawang nagtataksil ay nabili mula sa dugo, pawis, at kinabukasan ng mga inosenteng bata. Ang galit na naramdaman ni Santi ay hindi na para sa kanyang sariling pusong nasugatan. Ito ay galit ng isang ina, ng isang Pilipino, at ng isang tagapagtanggol ng bayan. Gusto niyang bunutin ang daliri ni Livia doon din mismo, ngunit alam niyang malapit na ang tamang panahon para sa paghuhukom. Nang makita ni Livia na nakatingin si Santi sa kanyang singsing, lalo siyang nagmalaki. Iniangat niya ang kanyang kamay upang mas masilayan ito ng asawa. Maganda, hindi ba? Custom made. Binili ito ni Paulo para sa akin noong nakaraang buwan. Sabi niya, ito daw ang patunay na ako ang tunay niyang reyna. Mataray na wika ni Livia. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya at nag-iwan ng mga salitang tatatak sa katahimikan. Suotin mo ang mga damit na binigay ko, Santi. Dahil bukas, sa mismong party, ipapaalam ni Paulo sa buong mundo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng puso niya at ng pangalan niya. Sisiguraduhin kong lalabas ka ng bahay na ito na walang-wala. Nang sumara ang pinto, tumingin si Santi sa singsing na naiwan sa kanyang isipan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang sariling walang hiyas na mga kamay. Isang tanong ang naglaro sa kanyang utak. Kung alam lang ni Livia kung anong uri ng impyerno ang bubungad sa kanila bukas, magagawa pa kaya niyang ngumiti ng ganyan? Dumaan ng maghapon na tila walang pinagbago. Si Santi ay patuloy sa paglilinis, pag-aayos, at pagsunod sa mga tagubilin ng kanyang biyenan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagiging tahimik na asawa, ang isip niya ay gumagawa na ng mga hakbang na hindi nakikita ni Numan. Bawat oras, lihim siyang nag-uulat sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na mensahe sa headquarters ni General Herrera. Ang lahat ng pawn ay nakaposisyon na sa chessboard. Ang tanging kulang na lang ay ang mismong laban. Pagsapit ng gabi, ang ulan na kanina pang nagbabadyang bumuhos ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kalungkutan at dumi ng paligid. Ngunit sa loob ng tahanan ng mga krus, ang dumi ay mas lalong nakakapit. Umuwi si Paulo ng mas maaga kumpara sa mga nakaraang gabi, ngunit hindi upang makasama ang kanyang asawa. Dumiretso siya sa kanilang silid at maya-maya'y narinig ni Santi ang malakas na pagbagsak ng pinto, kasabay ng boses ni Paulo na malamig at puno ng inis. Bakit nandito pa yan, Santiagonia? Sigaw ni Paulo habang nakaturo sa lumang maleta ni Santi na nakalagay sa gilid ng kwarto. Inayos yon ni Santi bilang paghahanda sa pag-alis niya matapos ang lahat, ngunit inakala ni Paulo na nilalabanan siya nito. Sinabi ko sa'yo na umalis ka sa kwartong ito. Hindi kita gusto dito ngayong gabi. Ang presensya mo ay nakakadumi ng hanging nilalanghap ko. Doon ka sa kwarto mo sa dulo, o mas mabuti pa, doon ka na lang matulog sa labas kasama ng mga aso. Walang sinabi si Santi. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang maleta, ang kanyang likod ay tuwid. Ang mukha ay walang bakas ng pagluha. Hindi siya lumingon kay Paulo, kahit nung tinapik siya nito sa balikat na tila pilit siyang pinapabilis. Narinig niya ang malakas na pagtunog ng lock mula sa loob. Matapos siyang lumabas, nakatayo si Santi sa pasilyo, mag-isa, tangan ang kanyang nag-iisang maleta. Ang kanyang mga hakbang ay bumagal nang dumaan siya sa may bintana na nakaharap sa garahe. Mula doon, tanaw ang maliit na bahay-imbakan, storage house, sa likod ng bakuran. Nakabukas ng bahagya ang pinto nito at sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang dalawang anino na nagyayakapan at naghahalikan ng buong pusok, si Paulo at si Livia. Pumunta si Livia nang hindi sinasabi sa kanya.
At doon, sa ilalim ng ulan, sa lugar na mismong si Santi ang naglilinis araw-araw, pinatunayan ng kanyang asawa kung gaano ito kawalang respeto sa kanilang tahanan at sa kanilang sumpaan. Nakikita ni Santi kung paano hawakan ni Paolo ang baywang ni Livia. Isang haplos na puno ng pagnanasa na huling ibinigay nito sa kanya maraming taon na ang nakakaraan. Nakadikit si Santi sa salamin ng bintana. Pinapanood silang maghalikan habang ang ulan ay patuloy sa paghampas. Ngunit sa halip na mawasak ang kanyang puso, naramdaman ni Santi na may pumutol sa huling hibla ng kanyang awa. Wala nang puwang ang pagpapatawad sa lalaking ito. Habang nakatingin siya, ang kanyang telepono ay muling nag-vibrate. Isang mensahe mula kay General Herrera. "Colonel, the trap is set. We're ready for tomorrow. Good luck." Isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Santi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding paninindigan. Kinuha niya ang maleta at sa halip na pumunta sa maliit na kwarto, dumiretso siya sa pintuan palabas ng bahay. Tumawag siya sa isang sasakyan mula sa headquarters para sunduin siya palayo sa impyernong iyon. Bukas, wala ng Santiagonia Cruz na magsisilbing basahan sa bahay na ito. Bukas, si Lieutenant Colonel Valderrama ang babangon mula sa kanyang mga abo at magpapabagsak sa mga halimaw na umapak sa kanya at sa bayan. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na ang ulan. Tahimik ang paligid. Ngunit sa isip ni Santi, alam niyang ang tunay na bagyo ay parating pa lang. At pagtama nito, walang maiiwang nakatayo. Ang kampo militar ay puno ng buhay. Ang mga uniforme ay plantsado at makintab, ang mga medalya ay kumikinang, at ang mga bisita ay nagdadatingan sa malaking hall kung saan gaganapin ang promosyon ni Paulo Cruz. Ang buong pamilya Cruz ay nandoon, nakaupo sa unang hanay na parang mga hari at reyna, pinuno ng pagmamalaki at kayabangan. Nakaupo sa tabi ni Paulo si Livia, suot ang kanyang pulang damit at ang diamanteng singsing na tila nagpapamalas ng kanyang posisyon bilang bagong reyna ni Paulo. Walang nakakapansin sa isang babaeng nakatayo sa pinakalikod ng madilim na pasilyo, nakabalot sa isang madilim na kapote, pinapanood ang bawat paggalaw ng mga tao. Magsisimula na ba ang paghuhukom? Ang malaking grand hall ng kampo militar ay nagliliwanag sa ilalim ng mga naglalakihang chandelier. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan at ang formal na musika na tinutugtog ng military band, sumasabay sa bawat ngiti at pagbati ng mga matataas na opisyal. Sa unahang hilera, walang mapagsidlan ang tuwa ni Doña Beatriz habang tinatanggap ang mga papuri mula sa mga kapwa-asawa ng mga general. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Livia, suot ang kulay pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang kapangahasan. Walang sino man ang nagtanong kung nasaan ang tunay na asawa ni Paulo. Sa mundong ito ng mga kasinungalingan, ang kapangyarihan at hitsura ang tanging may halaga. Nakatayo si Paulo, tuwid na tuwid ang tindig. Hinihintay ang sandaling tatawagin ng kanyang pangalan upang opisyal na gawaran ng ranggong kolonel. Inayos niya ang kanyang uniforme, ang mismong unipormeng tinahi ni Santi kagabi. Kung tititigan ng mabuti, naroon pa rin ang napakaliit na mantsa ng dugo ng kanyang asawa malapit sa balikat. Isang tahimik na saksi sa mga sakripisyong walang awang binaliwala. Sa likurang bahagi ng bulwagan, malayo sa kinang ng mga ilaw, nakatayo ang isang figurang nakabalot sa lumang itim na kapote. Si Santi. Wala siyang suot na mamahaling alahas at wala ring kolorete sa mukha. Isang ginang ng isa sa mga opisyal ang dumaan sa kanyang harapan, napatingin sa kanyang basang kapote at nag-iwan ng mapanghusgang irap bago lumayo. Hindi ito ininda ni Santi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa entablado. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang kalmadong dagat. Bago ang isang mapaminsalang tsunami, huminto ang musika nang umakyat ang tagapagsalita sa entablado. Mga Ginoo at Ginang, tinatawagan po natin si Major Paulo Cruz
upang tanggapin ang kanyang bagong ranggo at parangal. Tumayo si Paulo. Tumingin siya kay Livia at kinindatan ito, isang pag-angkin ng tagumpay na tila ba tapos na ang laban. Naglakad siya patungo sa entablado nang may buong pagmamalaki. Inihahanda ang kanyang sarili para sa pinakamataas na parangal ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man niya maabot ang unang baitang ng hagdan, biglang nagbago ang atmosfera. Isang mabigat na presensya ang pumigil sa paghinga ng buong bulwagan. Mula sa gilid ng entablado, umakyat si General Augusto Herrera, ang pinakamataas na opisyal ng Inspector General's Office. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, walang bakas ng nangiti o pagbati. Tumingin siya sa tagapagsalita at suminyas na ibigay sa kanya ang mikropono. Natahimik ang lahat. Ang inaasahang palakpakan ay napalitan ng mga nagtatakang bulungan. Si Doña Beatriz ay napatayo ng bahagya. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng pagkalito. Ipagpaumanhin ninyo ang pagkaantala ng mahalagang seremonyang ito. Ang baritonong boses ni General Herrera ay tila kulog na yumanig sa bulwagan. Ngunit sa bisa ng isang direktiba mula sa Department of National Defense, ang promosyon ni Major Paulo Cruz ay pansamantalang sinususpinde simula sa oras na ito para bang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Paulo. Ang kanyang pilit na ngiti ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng matinding pagkabigla. Tiningnan niya ang general. Pilit na inaaninag kung ito ba ay isang masamang biro. "General, sir, may problema po ba?" tanong ni Paulo. Pinipilit na panatilihing formal ang kanyang boses kahit na nagsisimula ng manginig ang kanyang mga tuhod. Hindi siya sinagot ni General Herrera ng direkta. Tumingin ito sa mga gwardya ng military police na nakatayo sa paligid. "Major Cruz, hinihiling ko ang iyong presensya sa closed-door boardroom sa itaas ngayon din. Ito ay isang opisyal na pag-uusisa patungkol sa mga seryosong anomalya na kinasasangkutan ng iyong pangalan." Nagkagulo ang mga tao. Napatakip ng bibig si Doña Beatriz habang si Livia ay napakapit sa braso ng kanyang upuan. Hindi makapaniwala ang madla na ang bituin ng gabi ay biglang naging suspek sa isang iglap. Upang iligtas ang kanyang natitirang dangal, itinaas ni Paulo ang kanyang baba. Inisip niya na baka ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan o marahil isang lihim na pagsubok mula sa mataas na kapulungan. Tiwala siyang kaya niyang lusutan ang anumang paratang gamit ang kanyang koneksyon at galing sa pagsasalita. "Kung ito ay isang investigasyon, handa akong humarap, General." Matapang na sagot ni Paulo bago lumingon sa gawin ni Livia at ng kanyang ina upang magbigay ng nakakapanatag na tango. Sinamahan ng 2 military police si Paulo patungo sa elevator. Sa kanyang paglalakad, hindi niya sinasadyang mapatingin sa madilim na bahagi ng bulwagan. Nakita niya ang babaeng nakakapote. Kahit malayo, alam niya kung sino ito. Nakita niya ang malamig na pagtitig ni Santi, isang titig na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Ngunit bago pa niya lubos na maintindihan ang kahulugan ng titig na yon, sumara ang pinto ng elevator. Pagdating sa itaas, ipinasok si Paulo sa isang malawak na boardroom. Ang kwarto ay walang bintana, malamig, at sa gitna ay may isang mahabang mesang gawa sa bakal. Umupo si Paulo sa isang dulo, naghihintay, habang pumasok si General Herrera. "General, naniniwala akong may malaking pagkakamali rito. Kilala niyo ang pamilya ko, kilala niyo ang serbisyo ko." Panimula ni Paulo, ginagamit ang kanyang nakasanayang kumpiyansa. Hindi umupo ang general. Nakatayo lamang ito malapit sa pinto. "Wala nang pagkakamali sa mga ebidensyang nakalap namin, Cruz. Ang tanging pagkakamali mo ay ang pag-aakala na walang nakakakita sa mga ginagawa mo sa dilim." "Ebidensya? Kanino galing ang mga paratang na ito? Sino ang nag-iimbestiga sa akin?" Tumaas na ang boses ni Paulo. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting napapalitan ng kaba. Binuksan ni General Herrera ang pinto ng boardroom ng maluwang. Tumayo siya ng tuwid at sumaludo.
Ang taong kumalap ng lahat ng ebidensya laban sa iyo sa nakalipas na 6 na buwan. Ang pinuno ng Anti-Corruption Task Force ng departamento. Huminto ang general upang bigyan ng bigat ang kanyang susunod na mga salita. Hinihintay na tayo ng mangunguna sa paghuhukom na ito. Si Lieutenant Colonel Valderrama. Narinig ni Paulo ang mabagal at matatag na tunog ng mga takong na naglalakad sa pasilyo papalapit sa kwarto. Bawat hakbang ay tila pagbagsak ng martilyo ng isang mahistrado. Hinarap ni Paulo ang pinto. Hinihintay ang pagpasok ng matapang na opisyal na magtatangkang sumira sa kanya. Ngunit nang tuluyang lumitaw ang figura sa pintuan, ang hininga ni Paulo ay tuluyang naputol sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hanggang sa halos lumabas ito sa kanyang mukha. Ang opisyal na nakatayo sa kanyang harapan, suot ang asul at makintab na uniforme ng mataas na opisyal na may 3 kumikinang na bituin sa balikat at mga medalyang nakasabit sa dibdib. Ay walang iba kundi ang babaeng iniwan niya sa dilim at paulit-ulit na tinawag na walang silbi. Ang pintuan ng boardroom ay bumukas ng dahan-dahan na parang isang hatol na unti-unting ibinababa sa ulo ni Paulo. Sa bawat paghakbang ng opisyal na pumasok, ang tunog ng kanyang mga bota sa sahig ay tila pintig ng isang orasan na naghihintay na tumunog. Hindi na ito ang Santi na nakasanayan ni Paulo, ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng amoy bawang at sabon, ang babaeng walang imik kapag siya ay nagagalit. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nakatindig ng may awtoridad na tila kayang ubusin ang buong bulwagan. Ang kanyang uniforme ay preskong-presko. Ang kanyang ranggo bilang Lieutenant Colonel ay kumikislap sa ilalim ng malamig na fluorescent na ilaw. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng pagsisisi, tanging isang malamig na pagtitig na direktang tumatagos sa kaluluwa ni Paulo. Napatayo si Paulo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Santi, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakasuot ng uniformeng iyan? Isa ka lang asawa. Isa ka lang. Huminto si Santi sa tapat ng mahabang mesa. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na folder sa harapan ni Paulo. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang hudyat ng simula ng katapusan. Ang asawa mo ay nakulong sa loob ng 10 taon sa isang tahanang puno ng kasinungalingan. Paulo, wika ni Santi, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila isang bundok. Ang babaeng tinuring mong basahan ay ang siyang humawak sa lahat ng ebidensya ng iyong pagkabulok. Lieutenant Colonel Santiago Valderrama, Anti-Corruption Task Force. Iyan ang pangalang nakasulat sa lahat ng records na magpapakulong sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo, parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Hindi maaari. Niloko mo ako. Pinaglaruan mo ako sa loob ng 10 taon. Niloko. Mapait na tumawa si Santi. Sino ang nagloko sa ating dalawa, Paulo? Ako na nagtago ng aking posisyon para lang protektahan ang ating pagsasama. O ikaw na nagtaksil sa iyong sinumpaang tungkulin para sa pera at sa babaeng walang ibang ginawa kundi sirain ang pamilya natin. Binuksan ni Santi ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga bank statement, mga pirma ni Paulo sa mga pekeng kontrata, at mga larawan ng kanyang mga transaksyon kay Livia at sa iba pang mga kasabwat. Ang perang ninakaw mo mula sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa Marawi. Iyan ang pinambili nyo ng mamahaling alahas at mga gamit na ipinagmamalaki nyo sa harap ng maraming tao. Hindi ka lamang taksil sa iyong asawa, Paulo. Taksil ka sa iyong sariling mga kasamahan sa serbisyo. Taksil ka sa bayan. Sinubukan ni Paulo na abutin ang folder upang agawin ito, ngunit mabilis na humakbang ang 2 military police at pinigilan ang kanyang mga kamay. Pinipilipit ito sa kanyang likuran. Napasigaw si Paulo sa sakit habang napaluhod sa sahig. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nawawasak sa harap ng babaeng dati niyang minamaliit. Pakiusap, Santi. Mahal kita. Alam mong mahal kita.
Hindi ko sinasadya ang lahat. Ginamit lang ako ng mga taong nasa paligid ko. Pakiusap, pag-usapan natin ito. Pagmamakaawa ni Paulo, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang kayabangan na nakita ng lahat. Kanina sa entablado. Lumapit si Santi. Tiningnan niya si Paulo mula sa itaas. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang awa. Tanging ang malinaw na pagkakita sa isang taong lulong sa sariling kasakiman. Mahal? Hindi alam ng pagmamahal ang magtaksil, Paulo. Hindi alam ng pagmamahal ang manamantala sa mga nangangailangan. Ang pagmamahal ay respeto at katapatan, mga bagay na kailanman ay hindi mo naunawaan. Itinuro ni Santi ang pintuan kung saan nakatayo na ang mga pulis na handang magposas sa lalaking dating tinatawag niyang asawa. Ang Santiagonia na asawa mo ay namatay na kagabi sa bawat patak ng ulan na tiniis ko habang pinapanood kitang magtaksil. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang opisyal na magpapatupad ng hustisya na matagal mo nang tinakasan. General! Sigaw ni Paulo habang hinihila siya ng mga pulis patayo. General, sir, pakiusap. Hindi totoo ang mga ito. Inimbento lang niya ang lahat dahil sa selos. Hindi man lang kumurap si General Herrera. Sa halip, tumingin siya kay Santi at tumango ng may paggalang. Ipadala siya sa detention facility. Utos ni Santi. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. At siguruhing walang makakalapit sa kanya na konektado sa sindikato. Ang investigasyon ay magpapatuloy hanggang sa maabot natin ang pinakamataas na opisyal na kasabwat niya. Habang hinihila si Paulo palabas, lumingon ito kay Santi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, luha at kawalan ng pag-asa. Santi, hindi mo ako mapapatawad. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo rin ito. Nanatiling nakatayo si Santi. Ang kanyang titig ay nanatiling malamig. Hindi siya kumibo hanggang sa tuluyang mawala ang ingay ng mga hakbang ni Paulo sa pasilyo. Nang maging tahimik ang paligid, bumuga siya ng isang malalim na hininga. Ang bigat na 10 taon niyang dinala ay dahan-dahang nawala. Sa labas ng boardroom, narinig niya ang sigaw ni Doña Beatriz nang makita niyang nilalabas na nakaposas ang kanyang anak. Ang mundong itinayo ng pamilya Cruz sa ibabaw ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Si Santi ay naglakad patungo sa bintana, tiningnan ng malawak na tanawin ng kampo militar. Alam niyang ito na ang simula ng mahabang laban sa korte. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Tapos na ang pagtitiis, bulong niya sa sarili, habang ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang balikat, tila isang bagong simula na naghihintay sa labas ng mga pader na ito. Ang mga pader ng boardroom ay tila lumiliit sa paningin ni Doña Beatriz habang pinapanood niya ang paghila sa kanyang anak patungo sa detention cell. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila biglang naging mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Nang makita niya si Santi na lumabas mula sa silid, hindi na ang manugang na laging nakayuko, kundi isang babaeng may bitbit na kapangyarihan at katotohanan, ay agad siyang humarang sa dadaanan nito. Santiagonia, ano ang ginawa mo sa anak ko? Sigaw ni Beatriz, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ito ba ang kapalit ng pagkupkup namin sa'yo? Ang ilagay siya sa loob ng selda? Hindi mo ba naisip ang dangal ng pamilyang Cruz? Humarap si Santi kay Beatriz. Hindi na kailangang tumingala ni Santi. Ang kanyang tindig at ang kanyang serbisyo sa bayan ay sapat na upang maging mas mataas siya sa matanda. Ang dangal ng pamilya Cruz, tanong ni Santi, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas na parang espada. Ang dangal ay hindi nakukuha sa pangalan, Doña Beatriz. Ang dangal ay nakukuha sa kung paano ka namuhay ng tapat. Ninakaw niyo ang pera ng taong bayan, pinagmalupitan niyo ang mga taong dapat sana ay tinulungan niyo. At higit sa lahat, ginamit niyo ang utang na loob bilang latigo para busalan ng aking bibig sa loob ng 10 taon. Tapos na ang panahong iyon. Sa tabi ni Beatriz,
Si Livia ay nanginginig. Ang kanyang pulang bestida ay mukhang katawa-tawa sa gitna ng sitwasyong yon. Nang mapatingin si Santi sa kanya, tila isang kidlat na humampas sa kanyang dibdib. At ikaw, Livia, wika ni Santi habang dahan-dahang lumalapit sa babaeng dating humahamak sa kanya. Akala mo ba ay naging reyna ka na dahil sa isang diamanteng singsing na nanggaling sa nakaw na pondo? Ang bawat kislap ng singsing na yan ay sumisimbolo sa bawat gutom na bata na hindi nakapag-aral dahil sa inyong kasakiman. Ang lahat ng transaksyon na ginawa mo sa pangalan ng mga pekeng kumpanya ay nasa kamay na ng mga otoridad. Nanlaki ang mga mata ni Livia. Hindi. Hindi ko alam. Sinabi sa akin ni Paulo na legal ang lahat. Wala akong kinalaman sa mga dokumentong yan. Ang pagkakait sa katotohanan ay hindi pagiging inosente, Livia. Ang pagtanggap sa nakaw na yaman ay pakikipagsabwatan. Sagot ni Santi. Mabilis na lumapit ang dalawang babaeng pulis at kinuha ang braso ni Livia. Nang tanggalin ng pulis ang singsing sa daliri nito, parang gumuho ang buong mundo ng dalaga. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang labi ay nanginginig habang hinihila siya palayo. Tumingin si Santi kay Beatriz. Doña Beatriz, ang iyong mga ari-arian na binili, gamit ang pondo ng militar ay ipapasauli lahat sa gobyerno. Ang lahat ng inyong mga yaman ay kinumpis ka na simula ngayong umaga. Wala kang karapatan, sigaw ni Beatriz, subalit ang kanyang boses ay mahina na. Tila alam niyang wala na siyang magagawa. Ipaglalaban ko ito. Hindi ako papayag na matalo ng isang babaeng walang pinanggalingan. Sa harap ng batas, Doña Beatriz, walang mayaman o mahirap. Ang tanging matitira sa inyo ay ang katotohanan na kayo mismo ang sumira sa inyong sarili. Sagot ni Santi. Habang inilalabas si Livia at dinala sa kabilang detention room si Beatriz para sa masusing pagtatanong, naiwan si Santi sa gitna ng malawak na hallway. Ang ingay ng mga taong nagbubulungan sa labas ng hall ay unti-unting humina. Ang mga sundalo at opisyal na dati ay dumadaan at hindi man lang siya pinapansin. Ngayon ay humihinto at sumasaludo sa kanya ng may malalim na paggalang. Hindi niya kailangan ng kanilang paggalang para sa kanyang posisyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang paggalang na nakuha niya dahil sa kanyang pagtayo para sa kung ano ang tama. Pumasok si General Herrera sa hallway at tumigil sa tabi ni Santi. Colonel, nagawa mo ang inaasahan ng bayan, ngunit alam ko, higit sa pagpapakulong sa kanila, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagbitaw sa nakaraan. Tumingin si Santi sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang grupo ng mga pamilya ng mga sundalo na naghihintay sa labas ng kampo. May dalang mga karatulang nagpapasalamat sa pagkakabunyag ng anomalya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng bigat, kundi isang matamis na kapanatagan. Hindi ito pagbitaw, General, sagot ni Santi habang pinagmamasdan ang mga pamilyang nagagalak. Ito ay paglaya. Ang nakaraan ay nagsilbing aral at ang kinabukasan ay akin na. Sa kabilang panig ng pader ng detention cell, rinig niya ang mahinang paghikbi ni Paulo. Hindi ito hikbi ng pagsisisi, kundi hikbi ng taong hindi matanggap na ang kanyang mundo ay gumuho dahil sa taong kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Pinili ni Santi na huwag na siyang lingunin. Naglakad siya palayo. Ang bawat hakbang ay may layunin at may kapayapaan. Ang kabanata ng kanyang buhay bilang isang asawang api ay tapos na. Ang bagong kabanata ng kanyang buhay bilang isang lingkod ng bayan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat pagbagsak ay may kalakip na ingay, ngunit sa kasakrus, ang pagguho ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong komunidad ng mga militar. Ilang araw matapos ang pagdakip kay Paulo, ang kanilang mansyon ay nababalot na ngayon ng mga nakasulat na sequestrated sa bawat pintuan. Wala na ang mga mamahaling dekorasyon, wala na ang ingay ng mga party. Tanging ang alikabok,
at ang alaala ng kasakiman ang natira. Si Doña Beatriz, na dati ay laging nakataas ang noo habang naglalakad sa kalsada, ay nakita ng mga kapitbahay na nilalabas ang kanyang mga gamit sa loob ng isang maliit na bag. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling alahas. Ang kanyang buhok na dati ay laging perpekto, ang pagkakaayos ay gusot na at walang kintab. Ang mga tao sa barangay, na dati ay natatakot at sumasamba sa kanilang pamilya, ay tumitingin na lamang ngayon ng may halong awa at pangungutya. Sa kabilang banda, si Livia ay dinala sa isang malayong pasilidad para sa mga taong sangkot sa malawakang korupsyon. Wala nang pulang bestida, wala nang diamanteng singsing. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapangahas na ngiti, ay puno na ngayon ng sugat ng pagsisisi at kahihiyan. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng mga bakal na pintuan, umaasa siyang darating si Paulo para iligtas siya, ngunit alam niya sa kanyang kalooban na ang lalaking mahal niya ay wala na ring kakayahang tumulong sa sarili nito. Sa detention cell, nakaupo si Paulo sa malamig na semento. Ang kanyang uniforme ay kupas na at ang kanyang mga mata ay blangko. Wala na ang ranggong pinangarap niya, wala na ang kapangyarihang ginamit niya para tapakan ng iba. Sa bawat gabi, ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Santi na nagbabasa ng kanyang mga kasalanan. Isang hapon, dumalaw si Santi sa detention facility. Hindi siya dumating bilang asawa, kundi bilang ang opisyal na nagpapaabot ng pinal na dokumento para sa kanilang diborsyo at ang pagkakumpiska ng kanilang natitirang ari-arian. Pagpasok ni Santi sa silid, nakita niya si Paulo na nakayuko. Nang maramdaman nito ang presensya niya, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Paulo. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Bakit ka nandito?" tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay paos. "Para ipamukha sa akin na nanalo ka na?" "Wala akong panalo rito, Paulo," sagot ni Santi. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na lalong nagpapainit sa ulo ni Paulo. "Dahil sa bawat kasinungalingan mo, may pamilyang nagdusa. Hindi ako nandito para magsaya. Nandito ako para tapusin ang lahat. Gusto kong malaman mo na pinatawad na kita." "Patawad," napatawa si Paulo ng mapait. "Sa ginawa mo sa akin, sa pagkasira ng buhay ko." "Pinatawad kita hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko," madiin na sabi ni Santi. "Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na may bitbit na galit. Ang pagkukulong sa'yo ay hindi na galing sa puot, kundi galing sa hustisya na nararapat para sa bayan. Iyan ang tungkulin ko, at iyan ang kailangan mong harapin." Inilapag ni Santi ang mga dokumento sa mesa. Pinirmahan niya ang diborsyo ng hindi nag-aatubili. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa tapat ng pinto. "Sana sa loob ng mga taong gugugulin mo sa selda, matutunan mo ang pagkakaiba ng presyo ng isang bagay sa halaga ng isang tao. Dahil sa dulo, Paulo, wala kang nakuha, kundi ang sarili mong anino." Paglabas ni Santi ng pasilidad, sinalubong siya ng liwanag ng papalubog na araw. Ang kasakrus ay wala na. Ang mga taong nagdulot ng gulo ay nasa ilalim na ng batas. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ang Santiagonia na laging nagtitiis at nagmamakaawa ay tuluyan ng pumanaw. Sumakay si Santi sa sasakyan na naghihintay sa kanya. Hindi siya lumingon sa likod. Ang bawat tanawin na kanyang nilalagpasan ay mga pahinang kanyang isinasara. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang dagat na naghihintay sa kanya sa malayo. Ang dagat na magiging saksi sa kanyang tunay na kalayaan. Ang hustisya ay naipatupad na. Ang hiya ay naibalik sa mga nararapat. At ang pag-asa na matagal niyang kinalimutan ay muling nagsimulang mamukadkad sa kanyang dibdib. Handa na siya sa kanyang bagong simula. Ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang mas malalim na paglalakbay. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang tanging ingay na naririnig ay ang haplos ng mga alon sa buhanginan
Nakatayo ang isang maliit na bahay na may hardin ng mga bulaklak na sunflower. Dito, ang hangin ay hindi amoy alikabok o dumi, kundi amoy asin at bagong bukas na pag-asa. Nakaupo si Santi sa isang wooden deck, tanga ng isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Hindi na siya lieutenant colonel na nakasuot ng unipormeng may mabibigat na medalya. Suot niya ay isang simpleng puting bestida, malaya ang kanyang buhok at ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga peklat mula sa pagtitiis, ay ngayon ay malinis at payapa. Sa kanyang kandungan ay isang liham mula sa Department of National Defense. Binabasa niya ito nang may bahagyang nangiti. Nakasaad doon ang tagumpay ng pagkakabawi sa mga ninakaw na pondo at ang pagkumpirma na ang lahat ng biktima ng sindikato ni na Paulo ay nabigyan na ng hustisya at tulong pinansyal. Napabuntong hininga si Santi. Ang tanong na laging bumabagabag sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay sa wakas nasagot na. Hindi dahil sa sila ay nagbago, kundi dahil sa pagpapatawad ay pinalaya ko ang sarili ko mula sa bilangguan ng kanilang mga kasalanan. Ang galit ay lason na unti-unting pumapatay sa nagdadala nito at pinili kong uminom ng tubig ng kapayapaan sa halip na lason ng paghihiganti. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo sa nakaraan. Ito ang kakayahang tumingin sa nakaraan nang hindi na nasasaktan. Oo, nahanap ko ito sa tunog ng dagat, sa pagtatanim ng mga bulaklak, at sa paggising sa umaga nang walang takot na may luluhurang manlalait sa akin. Ang pinakamalaking aral ay ito, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang iyong boses o kung gaano karaming kapangyarihan ang hawak mo. Ang tunay na lakas ay nasa pagtayo para sa katotohanan, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng mundo na iyong kinagisnan. At ang pinakamahalagang aral, huwag na huwag mong hayaang ang pagmamahal sa ibang tao ay maging dahilan para mawalan ka ng pagmamahal sa iyong sarili. Lumingon si Santi sa malayo, isang anino ng isang lalaki, ang papalapit sa kanyang deck. Isang opisyal mula sa lokal na komunidad na madalas siyang tulungan sa mga proyektong pangkabuhayan. Hindi ito pag-ibig na nagmamadali. Ito ay pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad. Isang pag-ibig na nakabatay sa paggalang at pagkakaunawaan. Ngumiti si Santi at inalok ito ng upuan. Sa kanyang puso, alam niyang ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay hindi na kailangang balikan ng kahit sino. Ang Santiago niya na dating api ay wala na. Ang colonel na nagpatupad ng hustisya ay natapos na ang tungkulin. Ang babaeng nakaupo sa tapat ng dagat ngayon ay si Santi, ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling tadhana. Sa dulo ng lahat, natutunan niyang ang pinakamagandang kwento ay hindi iyong natatapos sa isang engrandeng kasal, kundi iyong natatapos sa isang pusong buo, malaya, at handang magmahal muli ng walang takot. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang langit ay napuno ng mga bituin. Ang bawat bituin ay tila isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, ang liwanag ay laging mananatili sa loob ng taong marunong lumaban at magpatawad. Ang kirot ng nakaraan ay napalitan na ng tamis ng kalayaan. At sa wakas, si Santi ay tahanan na sa kanyang sarili.